Pinag-aaralan ng kampo na ilang biktima ng Duterte drug war kung magagamit nila laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga naging pahayag sa Senado kahapon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. I can make the confession now if you want. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Ang mga pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado kahapon, hindi raw pwedeng sabihing biro lang. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, hindi na bago ang ilang sinabi ng dating Pangulo pero ang pinagkaiba ngayon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. I think he is proud of the things he did and said. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Pero pwede nga bang ipagharap ng kaso si Duterte batay sa mga sinabi niya sa Senado? Sabi ni Escudero, kasi sa dulo, kailangan mo pa rin na magreklamo. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Ang grupo ng mga kaanak ng drug war victims pag-uusapan ng posibleng legal na hakbang. Pero sana raw, tulungan sila ng gobyerno. Baka po pwedeng tingnan ng Department of Justice o ng mga NBI, sila yung mas may poder para tingnan po ang mga kasong ito balikan at maibigay yung katarungan sa mga pamilya na nag-aasang ng katarungan. Para naman kay Senador Coco Pimentel, chairman ng Senate Subcommittee na nagsasagawa ng pagdinig sa drug war, nais niyang mapag-aralan ng mga abogado sa loob at labas ng gobyerno ang mga sinabi ni Duterte habang under oath. Si Senadora Riza Ontiveros, nakasama sa hearing kahapon, umaasang pag-aaralan ng Department of Justice at ng mga investigador ng International Criminal Court ang mga sinabi ng dating Pangulo. Sa tingin ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs na dumulog sa ICC, admissible o pwedeng tanggapin ng ICC ang mga pahayag ni Duterte sa Senado. Dalawa lang naman ang tanong dyan, is it relevant? Is it material? Relevant o kadikit ba o may relasyon ba yan doon sa pinag-uusapan na investigasyon sa ICC? Yes, tungkol sa war on drugs ni Duterte. Material, importante ba yang iharap sa ICC? Yes, kasi ito na mismo yung mga sinasabi niya. Panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isumite ng Senado ang affidavit at recording ng pagdinig ng Senado sa ICC. Ang Quadcom sa Kamara, muling iginiit ang kanilang imbitasyon na humarap si dating Pangulong Duterte sa pagdinig nila. Nasa DOJ na raw ang bola para mag-imbestiga ukol sa mga pahayag niya sa Senado. These cases could include crimes against humanity as penalized under Republic Act number 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. That's the title of the Republic Act. And other criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Pag hiniling po ng DOJ that we could turn over the documents, we will do it. Kung tatanungin ng ilang co-chairs ng Quadcom sa Kamara, mas pabor sila kung korte sa Pilipinas ang hawak sa kaso ni Duterte. Well, I have always been true to my statement since we started the EJK hearing that I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute. Hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So, I think it's really up to the DOJ to do their work. Kinukunan namin ng pahayag ang DOJ ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.
Marami sa mga naiulat na nasawi dahil sa bagyong Christine na puruhan sa mga landslide sa Batangas. May geohazard map ang Mines and Geosciences Bureau para makita kung anong mga lugar ang landslide prone at pwede raw yung ma-check online. Saksi, si Rafi Tima. Kahit ipinagbabawal pa, ilang residenteng nasa lanta ng bagyong Christine ang bumalik sa kanilang lugar sa Agoncillo, Batangas. Iniisip nila kung saan na sila uuwi oras na paalisin sila sa evacuation centers. Sobrang hirap po talaga. Kasi wala po kaming na babalikan ng bahay. Kasi hindi naman po pwedeng tirahan to kasi buo po yung loob niya pero yung ilalim po walang laman. Bukod sa mga bahay, apektado na rin ang kabuhayan ng maraming residente. May mga nawasak na floating fish cage habang na-fish kill ang mga isda. Inanod naman ang ilang lambat. Nasira ho ang aming floating. Naglag ho yung lambat. Pati ho lambat, lumaglag sa lupa, hindi na ho nakita. Ubos na. Nawasak ang bahagi ng Talisay Laurel Agoncillo Road na nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at bayan ng Laurel dahil sa lakas ng agos ng tubig na may dalang putik at putol na mga puno mula sa bundok. Sa pinakahuling report ng Batangas PD-RRMO, 21 kalsada pa rin ang impassable o hindi madaanan ng mga sasakyan. Marami sa mga nasawi dahil sa bagyong Christine ay dahil sa mga landslide. Sa isinagawang briefing ng Office of Civil Defense tungkol sa epekto ng nagdaang bagyo, binigyang diin ang kahalagahan ng geohazard map ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Kumpleto ho yan. Kaya nga lang, kailangan gamitin talaga ng todo, lalo na yung mga kasamahan natin sa local government units. Ito yung geohazard map ng Mines and Geosciences Bureau. Kahit sino may access sa mapang ito, basta't may internet connection ka, makikita mo na kung ang iyong lugar ay isang landslide-prone area o isang bahaing lugar. Ang problema ayon mismo sa OCD, tila kulang ang may alam na may ganito ng mapa. Ang barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas kung saan 20 ang patay sa landslide, pulang-pula sa geohazard map. Ibig sabihin, mataas ang tsansa magka-landslide kapag malakas ang ulan. Hindi na ngayon yung panahon na hindi alam yung mangyayari. Kulang lang sa kaalaman na meron ng ganyang impormasyon. Plano ng Office of Civil Defense na paigtingin ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at ng mga miyembro ng lokal na media sa kanilang lugar para paulit-ulit na sasabihin ang mga impormasyong ito tuwing may papalapit na bagyo o sama ng panahon. Aminado ang MGB, bagamat sa ngayon, maganda at extensive na ang kanilang geohazard map, kailangan pa ng mas maraming datos para mas lalo pang maging accurate ang landslide prediction. As of now po, about 50% po ang na-meet po natin for our updating ng 1 to 10,000 scale ng ating rain-induced landslide and flooding po. And we aim to finish it by 2028 po. Bukod sa hazard map, may ilang lugar na nilagyan na mismo ng warning sign na malapit ito sa landslide. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging handa dahil lalo pang lumalakas ang bagyong Leon. Base po sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Nueva Ecija, pati na sa Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kasama ang Pulillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at northern portion ng Sorsogon. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa eastern coast ng Taiwan sa Huwebes at maaaring makalabas na ng PAR Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Posibleng lumakas pa ang bagyong Leon at maging super typhoon. Hindi na po inaalis ang tsansang tumama ito sa Batanes kung sakaling gumalaw ito pakanluran. Base po sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan at extreme northern Luzon kasama ang Batanes at Babuyan Islands. At may mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Palawan, ilang bahagi ng Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, pati na sa ilang lugar sa Samar at Leyte Provinces. May chance rin po na ulan sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Barm at Davao Region. Dito po sa Metro Manila, magdala pa rin ng payong dahil may chance pa rin ng ulan.
Matinding takot at pangamba ang iniwan na Bagyong Christine sa mga lubhang naapektuhan nito. Kaya ito po ang panahon na pinakakailangan nila ng isang malakas na support system. Kaya may mga nagkakasa ng libreng counseling session para sa mga biktima ng bagyo. Saksi, si Nico Wahe. Sa kasagsagan ng delubyo gaya ng Bagyong Christine, takot talaga ang isa sa nangingibabaw. Muntik po kasi kami maanod kanina. Paghupa ng unos, pangamba naman ang pagbangon ang iisipin. Mahirap po talaga kasi lumaki na po kami, dito na po kami talaga. Lagi inabot ng ganito. Ang mga takot na yan, naiipon at lubhang nakaaapekto sa mga nakaranas ng kalamidad. Kaya dyan daw nakatutok ang ilang grupo, gaya ng Counseling and Psychological Wellness Center o Copewell Center ng University of Batangas. Isang Batangas sa pinakanapuruhan ng hagupit ng Bagyong Christine. Kaya ang ginagawa ng Copewell, nagsisilbing psychosocial support sa mga naapektuhan ng mga sakuna. 3 bagay raw ang dapat gawin para kahit papaano ay makaramdam ng malasakit ang mga nakaranas ng dilubyo. Una ay look. You look around bago mo puntahan yung taong gusto mong tulungan. You assess the situation. Ano ba ang pangangailangan nila? Sunod ay listen. You go there, you listen to their stories, kung ano man ang sasabihin nila, but it doesn't end there, na nakinig ka lang sa kanila, na nagkakwentuhan kayo. Now, you've learned kung ano ba ang mga pangangailangan niya. At ang pinakamahalaga raw, matapos makinig, ay ang link. We link that to somewhere, to people, to agencies, to another specialized help na mas matutulungan sila. When you say psychological first, it's just a short-term, kumbaga on-the-ground intervention. So pupunta tayo doon, we'll help them, and then we lead them to the better help. Marami raw sa mga kababayan natin ang in denial na kailangan nila ng mental support pagkatapos ng kalamidad. Posible raw na nakakahon na sa mga salitang matatag at sanay na. At hindi napapansing lunod na pala sa mga isipin. It will open their eyes na kailangan ko pala ng someone who will listen to me. Kailangan ko pala ng aakay sa akin into embracing itong pain na nararamdaman ko, itong trauma na nararamdaman ko. Free counseling ang Copewell Center. Mayroon din silang kinakasang proyekto na sila ang pupunta mismo sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang Philippine Red Cross all-in-one din sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayang nangangailangan. We have a trained psychosocial support team na magbibigay ng psychosocial support. However, may mga instances, Nico, talaga na lubha silang naapektuhan na they will need professional help. Then we refer them to professional psychiatrists or psychologists. Mahalagang malagpasan ng mga takot na nararamdaman. Ang pagkakaroon ng maliwanag na pag-iisip ay unang hakbang para tuluyang makabangon mula sa hagupit ng kalamidad. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Sinampahan na ng kaso si dismissed Bamban Mayor Alice Guo kaugnay sa kanyang pagsisinungaling umano sa Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor sa 2022 elections. Sa reklamong inihain ng COMELEC sa Tarlac Regional Trial Court, inakusahan si Guo ng paglabag sa Omnibus Election Code. Kaugnay po ito ng pagdedeklara umano ni Guo na Pilipino siya kahit isa siyang Chinese citizen batay sa pagsusuri ng kanyang fingerprints na pareho umano sa isang Guo Huaping. Ayon pa sa COMELEC, maghahain sila ng mosyon sa Tarlac RTC para ilipat ang venue ng paglilitis. Hinihingan pa rin namin ng pahayag ang kampo ni Guo. Pero dati nang iginiit ni Guo na isa siyang Pilipino. Hindi imposible para sa Pilipinas na maabot ang Sustainable Development Goals o SDGs. Ayon po yan kay United Nations Deputy Secretary General Amina Mohammed na eksklusibo ko pong nakapanayam. Ang mga SDG ay 17 layunin tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng mga bansa sa pamamagitan ng pagtugon sa mga problema sa kahirapan, gutom, edukasyon, pagprotekta sa kalikasan, at iba pa. Ating saksihan. Taong 2015, inilatag ng United Nations ang 17 Sustainable Development Goals o SDG.
Kabilang dito ang zero hunger, gender equality, quality education, climate protection at iba pa. Ang Pilipinas, pang-72 sa 167 bansa pagdating sa SDG score, isa sa pinakamababa sa ASEAN. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay UN Deputy Secretary General Amina Mohamed na nasa Pilipinas para sa International Conference on Women, Peace and Security, sinabi niyang hindi nag-iisa Pilipinas sa hirap na maabot ang SDG dahil daw ito sa COVID pandemic at ang iba pang factor tulad ng climate crisis at gera sa Ukraine. The world is not doing well. It's not just the Philippines. We have a terrible score of 17% of the SDGs globally. What has really constrained countries for not achieving the SDGs has been the international finance. I see the potential for the Philippines to do much better, but it needs also the support of the international community. Naniniwala si Mohamed na hindi imposibleng maabot ng Pilipinas ang SDGs. I'm very optimistic that you will go far. There are a number of challenges that you have ahead. Reforms have to be owned and they have to be consolidated upon. It's important that we look at all the communities. Ngayong taon ipinagdiriwang ang ika-79 na anibersaryo ng pagkakatatag sa UN. Bagamat marami pa rin ang nagtitiwala sa kakayahan at kapasidad nito, may mga bansang kumukwestiyon sa pagiging epektibo nito. Pero para sa UN, nananatili ang kahalagahan ng kanilang organisasyon. Multilateralism still works and is still very important to our global family, being able to have a voice for their concerns, for the opportunities, for the challenges, a space where there is a light on all issues. Without us having that space to continue to try to do that, it would be much worse.